Sunrise Good News 38. 12 reasons for Philippine wedding with Vilam. People of the world, mga kaibigan, mga Pilipino, buong daigdig, atong mga igsuon tibuok kalibutan sa mga Visayas o mga Bisaya speaking people from Visayas sa Mindanao, Luzon o tibuok kalibutan. And discussion for today are the 12 reasons for the Philippine wedding with the Lamb. Ano ba itong wedding with the Lamb? Good news number 38. There are 12 reasons for the Philippine talaga yung Philippines would be married with China or with Russia or with United States of America. Economic effect of owning this land of the richest country of the whole world. Now, bago po natin i-discuss yung 12 reasons for the Philippine wedding with the Lamb, we have to, parang mayroon for purposes of groupings talaga, we have to have a presentation on the your weddings and events. Ito talaga, before we officially start, parang ma-reading na tayo for the discussion of the 12 reasons for the Philippine wedding with the Lamb. So let's have the presentation with your weddings and top 5 among the wedding planners. So let's have your weddings and events presentation. Happy 8 years to you and your weddings and events. Thank you so much for all the love and support. And welcome to our new home. Don't let the moment pass us by. Just trust the universe is right. 'Cause we start growing, shining light on the side, gonna be alright. This is the good life. This is the good life. Out in the sunshine, nothing but good times. This is the good life. Happy 8th anniversary, UL! Early this morning, woke up, holding my hand. Let's move. May the workers, the suppliers, movers be as free and instrument in bringing love together, not just a love that ends in the ceremony, but a love that brings life to the members of the family. Used to be sad, now I'm satisfied. I'm full of pieces, now it's peace of mind. The words of my mother, they speak the truth. Show me said, son, you'll make it through. I need to just get up, take a deep breath, keep it together. It's so beautiful.
Okay. So, saya talaga, no? If we are prepared for the wedding ng tao, no? Preparation for the wedding of human, two individuals, no? Dalawang lovers. That's through the There's no outrunning 5G. ito talaga, no? Through the mga wedding planners. One of which is your weddings and events kay Mr. and Mrs. Cheche, no? And we have Christian Politico Barite, no? So, ito talaga yung mga preparations ng weddings ng between two lovers. This is now a preparation for the wedding between two perpetual lovers. Ang pag-ibig ng Panginoon at saka sa buong daigdig. So that's the love of the Lamb. And yung pag-ibig ng Panginoon, i-accept ba sa buong daigdig? Kapag hindi ang buong daigdig ay magkapag-accept talaga, there should be a winning nation. Ang Israel naman ay hindi tumanggap sa Panginoon hanggang ngayon. And we have proven that this country, the Philippines, has 30 biblical prophetic nga mga proofs na ito talaga ay pinili ng Panginoon. What we are trying to discuss now are the 12 reasons the Philippines as if there is such a sweetheart period between the Lamb, the Jesus, and the Filipino people. After the sweetheart period, ito talaga, after the engagement is what we call as the wedding. So, ito na bro, ang maayong adlaw bro. Unsay misteryo sa gugma sa Diyos, no? Ihambing po natin ang pag-ibig ng tao at saka pag-ibig ng Panginoon to the winning nation, bro. Mayong palis natong tanan, tagsa-tagsa ka mga lugar sa inyong nahimutangan karon tibok Pilipinas ug tibok kalibutan, mayong palis natong tanan. Matag usa nato, lalaki o babae, mangita og kapartner. Kanang kapartner di kinahanglan nga nahigugma gyud ka. Mao usab ang Dios. Mangita siya og iyang katawhan nga nahigugma niya. Proven love, no? Tested love. Karon, Tinuod yun nga gugma, tested, no? karon ang sulti sa Ginoo gihigugma niya pag-ayo ang kalibutan. Mao nga tungod sa dakong gugma gipada ang iyang bugtong anak. Aron ang mutuo, musalig kaniya makabaton tag kinabuhi. And even to the extent of his death, no? Mao nga sa tibuok kalibutan karon mayhap na lang ang miila ni Kristo. Bisan din hindi lang ta sa Isya. Ang miila ni Kristo sa 45 ka mga nasod, kita rang Pilipino, miila ni Kristo. Busa kay nagsaad man ang Ginoo nga ang nasod nga magmadaugon, himuon kong magmamando sa tanang nasod sa kalibutan. Busa kay mao may magmamando sa tanang nasod sa kalibutan, sumala sa pinadayag 2:26-27, unsa man ang nasura ang himuong magmamando. Sa tibuok Isya, bugtong miila ni Kristo kinirang atong nasod nga Pilipinas. Tungod niini kay Pilipinas man, mo'y bugtong Kristiyanos og miila, naabay atong mapamatud-an nga Pilipinas yun na. Naa diha sa pinadayag 17:14, iyang pinili nga nasod. Pili, Pilipinas, pinili nga nasod. Isaias. Okay. Pinadayag 17:14. 17:14, yes. Okay, proceed. Pinili nga nasod. Unya kay doon na may pinili nga nasod, pinili, Pilipinas, unsa may gipahimog atan nga klaro jud og tin-aw nga Pilipinas. Ana diha sa pinadayag 21:14 nga gitukod
sa syudad ang parel, ay gitukod sa syudad ang perlas sa sukaranang bato sa 12 ka apostoles sa nating karnero. Syudad sa Dios gitukod sa sukaranang bato. 12 sa apostles. sa ngalan sa 12 ka mga apostoles sa nating karnero. And of the 12 apostles, one of which was Philip. And among the 195 states around the world, the Philippines is the only nation with an apostolic foundation. Mao nga Philippines. kay naa Pilipinas ba mao ba kaha kini ang pangasawon sa nating karnero? Tinuod ba kapod nga mga sawa ang nating karnero sa iyang piniling katawhan? Now, the purpose of a sweetheart stage, parang magka-adjust talaga eh. It's not automatic for a wedding. So, kaya nga, the Lord is trying to see the hearts of the 109 million Filipinos kung karapat-dapat ba tayo. Are we worthy to become the wife of the Lamb of Jesus? Are we worthy talaga? Kaya nga, kapag hindi pa tayo worthy, while there is time before the wedding, ikinailangan talaga cleansing sa Filipino nation. Yan ang preparation talaga. And so, proceed bro. Mao nga kitang mga Pilipino gitahasan kita sa atong Ginoo, gitahasan kita sa mahal nga birhen. Ang mahal nga birhen kanunay kini siya nga nagapasidaan kanato. Magampo ta kanunay sa Holy Rosary kada adlaw. Okay, that's the means. Okay, now, let's have a person very significant talaga, no? Because the father ni this composer, new future star from Loon. I was the chairman of the board of judges sa Ilhang Purok sa Cogon Norte, Loon, Bohol, Region 7, Visayas, Philippines, no? Way back mga after the earthquake, no? That's 2013, 2014. Now, natinga ako kay before sa the other week, no? Miabot og kalit ang amahan, miingon nga, sir. Abi kung daon sa bakay mura siya very abtik, sir. Ang imong giingon, ano man? Yes, ang akong anak mi di ba mingingon ka when you declared the winner, no? The champion, you said, pakita dire sa lungsod. Once nga tuwa ka na makita sa television. And you are the future star representing the town Loon. And so, ang amahan yun mismo may mitugan na tinuod yun, no? So, 2013, 2014, karon 2020, that's 6 years, no? So, nalimot na ko, then niabot. And this person, the name is Job, no Job. Kinabuhi ni Job is, kini siya, mayroong familia, the Hope, no? Hope. Mayroong familia, pero he was tried by God, no? Mayroong trials tagas sa Panginoon. So, after that, nawalang familia, but later on, returned back ang blessings kanya. So, mayroong 7 ka mga anak nga lalaki, 3 ang mga ladies. And then, the wife, no, binigyan pa muli sa Panginoon. The times 2 na yung overall wealth ni Job. So, yung Job talaga is nandoon ang pangalan sa singer na ito, no? Job. Ang pangalan pa niya is Christian. Very significant talaga, no? Christian, representing the Christian world. Representing the Christian Filipino nation. Representing the Christian world talaga. Ang family name is Tulong Hari. Tulo, Luzon, Visayas, Mindanao, Holy Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, 3 side colors of the Philippine flag, 3 stars, and then Tulong Hari, 3 kings, no? So, we have discussed the 3 kings possibility from the Philippines. So, ito nga, this name of a person is very significant. Parang, no doubt, this person is chosen by the Lord. And he composed sa semifinals talaga. Hindi siya nakuha sa
out of 213 13 persons, no? 13 sila na semi-finalist na siya kasali sa Group A sa anim sila, no? Sa pop stage. Hindi siya napili sa top 2, top 2 lang. It's a miracle from the Lord. Wild card talaga. So nakuha pa rin siya, no? So, ito, reconsideration. Parang divine will talaga. And I give him the clue that that's the sign that the Lord is choosing you. And so, ang kinumpos po niya is, binibini, pwede ba? No? And their finals will be this coming July 19, no? July 19, pop stage. You have to see, no? Ano, yung mga future, mga singers, whole world for God's universal kingdom. Ang nakuha ng natin is, ano ba ang lyrics talaga, no? O binibini, pwede ba? Kasi, binibini, pwede ba? So, I recommended na yung mga beauty spots or sa nature talaga sa Loon, the legend of the land, no? So, ito na nga, pinagkuha natin sa munisipyo, everything. So, just see, no? Ito nga ang, o binibini, pwede ba? Mayroong message talaga related to our topic na the marriage of the Lamb with this country. The wedding of the Lamb. So, ang Pilipinas para isang binibini, no? Binibini ang Pilipinas. Pwede ba? Are you prepared for the wedding? So, let's have the song of ito lang nga talaga yung song composition ni Job Christian Tolonghari, O Binibini, Pwede ba? Masyadong mabilis ang sagad kong sinabi to, ikaw na'y naiinis. Di ko mabari kung ano ngayon ang pakiramdam mo, pero ramdam mo naman, di ba ang pag-ibig na to? Naaalala mo pa ba? Nung sobrang labo na't wala nang sasagip, ngunit ngayon'y umiibig. Bini-bini, pwede bang ikaw sasalubungin sa altar, ikaw sasabitan ng pagmamahala, ang kasama ng mahabang buhay. Bini-bini, pwede bang ikaw sasalubungin sa altar, ikaw sasabitan ng pagmamahala, ang kasama ng mahabang buhay. Bini-bini, pwede ba? Sa bawat oras ng pagsasama, di makakailang kilala na kita, ngunit huwag mong isipin nagsasawa na ako sa'yo. Dahil sa kung ano ka, mananatili ako. Naalala mo ba ba? Nung sobrang labo na't wala nang sasagip, ngunit ngayon'y umiibig. Bini-bini, pwede bang ikaw sasalubungin sa altar, ikaw sasabitan ng pagmamahala, ang kasama ng mahabang buhay. Bini-bini, pwede bang ikaw sasalubungin sa altar, ikaw sasabitan ng pagmamahala, ang kasama ng mahabang buhay. Bini-bini, pwede ba? Bini-bini, sige na. Bini-bini, oo ba? Bini-bini, pwede ba? Naalala mo ba ba? Nung sobrang labo na't wala nang sasagip, ngunit ngayon'y
Okay. Okay talaga. So nakuha po natin no ang message no. Mayroong tatlong mga wordings na nakapag-struck sa atin. Kapag nakauwi sila ng Okay. buhay. Ito talaga no. Mayroong tatlong mga words na nakapatats sa akin no. The first is phrase itong binibini pwede ba? Okay? Binibini pwede ba? So the Lord is knocking at our respective hearts at matag puso natin, no? Revelation chapter 3 verse 20. The Lord is knocking na. Pwede ba? Pwede na ba nga engage na tayo, no? I'll marry you, no? So the Lord is knocking to this nation Philippines na are we prepared na the Lord will marry this country? And when, or not, Russia is ready, China is ready, United States of America is ready, but through World War talaga. Ano mangyari? So the Lord is knocking, no? Nagtuktok siya sa kanato sa Pilipinas. So ito, pwede ba? Binibini, pwede ba? Second phrase, nakapag-touch sa akin. Itong nagsabi na, salubungin kita sa altar. You see? Salubungin kita sa altar. Wala magsabi na dalhin kita sa altar. Bakit dalhin sa altar? Kapag ang tao mao'y mga sawa, dalhin sa altar. Pero the Lord, ang Ginoo mo'y mga sawa. He is the altar eh. So, salubungin kita sa altar, meaning, siya naghintay sa altar eh. He is the altar. Siya'y naghintay sa atin. Salubungin kita sa altar. Come to me. Come to me and I'll marry you. Salubungin kita sa altar. Very prophetic song talaga. And so, pangatlong phrase na nakapag-touch sa akin, itong sabi na, kasama kita habang buhay. Kasama kita habang buhay. Very significant. Very significant. Because the effect of marriage, ito na nga, ipag-discuss na natin lahat. No? With these three phrases, i-discuss na natin ang 12 reasons why the Philippines be the wife of our Lamb. Bakit ng Pilipinas maging bride sa Panginoon, sa Lamb? Okay bro? So, reason number 1. The first reason, ito na nga ang 12 reasons. The first reason is found in John chapter 1 to... Ito nga ang mga reasons for your guidance. The first is John chapter 1 verse 1 and 14. The Word became flesh to find His bride. So bro, paki-explain ng brief discussion. The first reason, the Word became flesh to find His bride. Ang Panginoon talaga, ang Word, ang salita ay naging flesh, naging katawan, parang makakita po siya sa kaniyang bride na maging asawa. Anong ibig sabihin, bro? Ang Diyos, dili tao, espiritu. Busa namulong ang Diyos, 1:1:14. Sa sinugdan mauna ang pulong. O ang pulong kauban sa Diyos. O Diyos ang pulong. Nahimong tao mipuyo uban kanato. Kanang tao nga mipuyo uban kanato, mauni ang umaabot nga nangita og pangasaw unon sa tibuok kalibutan. Wa siya tagda. Dito sa Israel, wa tagda. So supposedly, that would be Israel, may mahimo niyang asawa. Kung gitagad. If bidawat pa ang Israel. Because until now, out of the 9 million population of Israel, only 0.3%. In other words, less than 1%
ang mi-accept kang Christ. So never in history nga ang Israel maging asawa ng Panginoon. Before, it was used as an instrument. But on the second coming, hindi na talaga. Dahil dili wa nila dawata ang Ginoo. Proceed. Mao nga gida sa Ginoo ang iyang simbahan ngad gidala ni Pablo ngadto sa Roma. Pag-abot sa Roma, nga banggiitan nga imperyo sa Roma, dugay jud madutli apan sa ngadto-ngadto nadutlan ra. So in the year 313 AD, no, Anno Domini. So the Edict of Milan through Emperor Constantine may issue diha nga hunungan na ang persecute sa mga Christians. And it was the starting point that the Roman Empire was converted into Christianity. So that's reason number 1. Hanggang whole world na Christianized na. Romans chapter 1 verse 8. Sabi ni San Pablo na salamat taga-Roma na nasangyaw ninyo sa tibuok kalibutan. So the Roman government was used as God's instrument for the Christianization of the world. So tama na tayo sa reason number 1. Kaya nga naghanap ng Panginoon, no, na maging bride niya during na sa kaniyang before sa kaniyang second coming. Reason number 2. Revelation 21 verse 9. 21 verse 9, the Lamb finds his bride. Ano bang ibig sabihin the Lamb finds his bride? Necessary pa talaga na He is God, no? The Lord. Mayroon silang bride ay ano, what kind of bride? Reproduction ay ano ba? What's the difference between husband and wife? Individual talaga. What's the difference with the Jesus, the Lamb, ang Jesus, the Lamb, with the bride, the winning nation? What's the difference, bro? Ang pagpasabot nga sumala sa pinadayag 21 9 nga gidala sa habog si Juan, ang anghel mo'y nagda. Gipakitaan si Juan sa pangasawunon sa nating karnero, ang bag-ong Jerusalem. Bot bang ipasabot nga inigpangasawa sa nating karnero sa bagong Jerusalem, makigdug siya, makighilawas, dili na maoy buot ipasabot. Because that's the people of God. Ang pasabot ni ana, si Kristo nahigugma sa iyang katawhan, ug ang katawhan nahigugma usab niya, ug kini maoy iyang pakaslan, makig-uban siya sa wa nay katapusan. So, ibig sabihin yung wedding with the bride, o what nation na magwagi, no? What nation, anong nasod, no, o bansa na magwagi talaga, ang Panginoon will be living with them. Kasama na sa pagtitira talaga sa in residential area. Yan ang ibig sabihin ng ang Panginoon sasama na sa kanatong tanan, no? So that's Revelation chapter 21 verse 9. So reason number 3. Matthew chapter 6 verse 33. Ano ba ang Matthew chapter 6 verse 33? Ang sulti sa Ginoo iyang pasalig ngadto sa kalibutan. Ang kalibutan iyang gipasaligan. Pangitaan ninyo una ang gingharian sa Dios. Og sa hipalgana ninyo kining maong gingharian, ang tanan nga inyong gikinahanglan ako kining ihatag. Tanan gikinahanglan. So Matthew chapter 6 verse 33, the third reason for the wedding, no, of the Lamb, no, with this winning nation. Seek the kingdom of God. To seek the kingdom of God is to own everything coming from. Seek first God, and everything shall be added unto you. So hanapin mo, no, ang kingdom ng Panginoon. Pangitaa ang gingharian sa Dios ug ang tanang mga butang igahatag diha kaninyo. Matthew chapter 6 verse 33. So the formula is to seek the kingdom of God is to own everything coming from the Lamb.
So, ibig sabihin na the wealth of the nations, everything, and that wealth comes from the Lord. So, the treasure talaga, totoo ba ito, bro? Totoo. Tinuod ka na. Paano ma-prove natin na Okay. this country be chosen by the Lord and then maging husband talaga ng Panginoon sa Philippines na maging bride, ang wealth of the nations i-open talaga ang wealth of the nations and this nation maging pinaka-richest na nation kinadatuan nga nasod sa tibuok kalibutan. Ingon ini, ang Ginoo miingon, matud pa niya, pangitaa una ninyo ang gingharian sa Dios, ang tanan nga inyong gikinahanglan, nahibaw na ang Dios atong gikinahanglan. Ihatag ko kaninyo. Bisag unsay inyong gikinahanglan, ihatag ko kaninyo. Pero ubos sa kondisyon, pangitaa una ninyo. Karon, ang wealth of the nation kunia man sa Pilipinas, kay hatag kini gikan sa langit, naunsang pagkabutanga nga miabot man dinhi sa gamayng nasod. Atong mabasa sa Isaiah 60 versikulo 5 ang 5 to bahandi 6. 60 versikulo 5. Ang bahandi sa kadagatan latas sa tanang kanasuran maimo man. Ha? Bahandi sa kadagatan latas sa kanasuran maimo man. Unsa man ang bahandi ana, bisag unsa, basta kay bahandi. Unya, nyadtong panahon ako atong kahinungduman, kawala may imposible sa Dios. Lucas 1:37. Sa First World War, nanaog na si Adolf Hitler. Second World War. Daghan siya og mga Second World War, Hitler. Second World War. Daghan siya dakuha gikan sa laylay lugar sa sikbit ng mga nasod. Piti daghana sa mga bulawan. Pag-abot ni Yamashita, nakuha ni Adolf Hitler. Daghan kaayo nasud dinhi sa Pilipinas. So Tabok the na very sa kanasuran, reason for the tabok Second na. World War was wealth of nations ito. Tabok na Wealth sa talaga. kanasuran. Pag-abot dadon na unta ni Yamashita sa Japan, pero dili sila makalabigar kay nag-atang ang dakong barko sa Amerika maigo. Mo hinungdan nga ila na lang gilubong sa Pilipinas. 175 ka mga tunnel nga gisudlan sa Yamashita Treasure ni ana sa So Pilipinas. that Yamashita treasure is only a portion among the wealth of nations. At yung pag-agawan talaga sa America versus China, yung sa West Philippine Sea, ito talaga yung pinag-agawan na petroleum area which will be the source of the petroleum for centuries and millennium to come. Yeah, wealth of nation, marami pa. And so, let's have a separate series of discussions sa wealth of nations because after discussing the sunrise good news number 1, ngayon sa 38. So we have discussed sa sunrise RDR, sunrise research, discover and reflect, yung sa sunrise pamalandong from episode 1 to 52. Then after that is sunrise mysteries from episode 1 to 7. Please follow. And then from ngayon sa atin naman sa Sunrise Good News, episode number 1 hanggang 38 ngayon. So, the next naman series is all on wealth of the nations. So this will be well discussed na papaano na ang Pilipinas talaga is the number 1 in the field of economics, no? Because economics is a determinant factor. And politics is a dominant factor. So once you have the economics, alam naman sa Amerika, sa China, sa Russia, of course, sa mga political scientists, na if the nation controls the economy, consequently, that nation shall control politics. Kaya gusto naman yung giant countries na hindi natin alam
na ito talaga ang wealth of nations sa Philippines. Kaya nga pinagpuwison ang utak ng mga Pilipino. Ipag-alam na natin ito. Yan, this country will rise. And economics is a determinant factor. Then, we have the politics. Maging totoo ang Revelation chapter 2, verse 26 to 27. Now, we will hold politics for the divine world government because nandoon sa atin ang economics. Luluhod talaga ang mga bansa sa buong daigdig with all humility. That's maging totoo yan after na sa wedding of this nation with the Lamb. Because Matthew chapter 6 verse 33, seek first the kingdom of God. So we have discussed the 7 foundations of the kingdom of God. Ito na nga, yung 7 foundations. After that, then everything shall be added unto you. The wealth is not only good for this planet Earth, but it expands to the solar system, to the Milky Way, to the 2 trillion galaxies, to the universe. Hindi lang yun eh. Mayroon pang multi-universe. Grabe ang kingdom sa Panginoon talaga. Kaya nga, we need a perfect commitment. Sacrifice talaga. Because paano ang trust sa Panginoon sa atin? Kailangan trials muna. So that the Lord will trust in us. Yan. And reason number 4. Bakit na may wedding tayo, Philippines, to be the bride of the Lamb, our Jesus? Reason number 4. Revelation chapter 3, verse 12. Ano ba ang Revelation chapter 3, verse 12? The new name of the nation is New Jerusalem, the bride. Ano bang ibig sabihin, bro? Bagong pangalan sa bansang ito is the New Jerusalem. So, in other words, from Ophir, the land of the gold, hanggang naging Maharlika. Meaning sa Maharlika, pinag-discuss na natin, na Maharlika is mahal. Mahal, likha, nilikha. The bride of the Messiah, Maharlika, is a Hebrew, not Greek word, Hebrew word, no? So dalawang words ito, mahal, no? Likha. So kaya Tagalog, Hebrew, we will be proving in because the same ito, because we are Hebrews talaga. So, pinag-discuss, please follow lang sa lahat ng mga discussions natin. Pinag-discuss na ito. So, Maharlika means the bride of the Messiah. So, this is Philippines. So, ano po yung bagong pangalan? From Maharlika to Philippines and then from Philippines to New Jerusalem. That's a mystery. Ang bagong pangalan, matud pa sa pinadayag 2:17, bagong pangalan. Inig-abot na sa hustong panahon, ang pangalan ini sumala sa gisulti sa anghel ngadto kang sanahuan. Ang ngalan mao ang bag-ong ngalan, bag-ong Jerusalem. Sa pagkakaron, wa patakadungog niya na naay Jerusalem sa Israel. Apan ang bag-o, wa patakadungog niya na. So in a way, goodbye na ang old Jerusalem, no? Tapos na ang kanilang role. Tapos na. So move forward, no? Move forward. The role of the old Jerusalem was the birthplace, no? Sa ating Panginoon. At dito na rin ang role sa old Jerusalem. Dito pinagpundar sa Panginoon the kingdom, which is the church, the first foundation of God's universal kingdom. Ang role naman sa New Jerusalem is the fullness of God's kingdom, the center of God's universal kingdom. And that New Jerusalem, for second coming talaga. So the old Jerusalem first coming, frustrated because Israel did not accept Jesus. And so,
itong New Jerusalem na magwagi ng nation, that will be the place na doon mo descend down, no? Dinhi manaog ang Ginoo. So dinhi siya mo puyo uban sa katawhan. And that's New Jerusalem. Okay? So reason number 5. Ano ba ang reason number 5? Ito ang reason number 5. Revelation chapter 2 verse 17. Ano ba ang Revelation chapter 2 verse 17? To release the wealth of nations. Release the wealth of nations. Ano ba talaga ang mystery ng wealth? Mayroon ba talaga, no? Revelation 2 verse 17. Can you explain, bro? Gingon diha nga ang makadawat sa puting bato mao lamang ang nasayod o ang nagahatag niini. Ang puting bato gipasabot kana og mana nga gihatag sa nagahatag niini. Kanang mana mao kana ang wealth nga gipasabot niini. Ug dili tanan kun dili kadto lang iyang pangasawon. Okay. Alang ni adtong mudaog. Take note, ha? Revelation chapter 2 verse 17. Alang ni adtong mudaog. To those who win the victory. There is still a competition, Victory. You will never be given a reward or a prize without hard labor. It should be a fruit of our hard labor talaga. Parang panalo pagwagi. Yan, mudaog ta ni ining pagpaningkamot. Alang ni adtong mudaog, ihatag ko ang pipila sa mga tinago nga mana. Tinago nga mana. Gitago. The wealth of nations in the Philippines still gitago pa. Hidden yet. And this wealth will only be open officially to be released to the 109 million Filipino people and to the benefit of the people around the world, affecting the 7.8 billion people only in the most proper time. Iyan ang sabi, ihatag ko ang pipila ka mga tinago nga mana. To those who win the victory, I will give some of the hidden manna. Some lang, na? Some. Meaning, parang partial muna, but the entirety of the blessings nandoon na. Hatagan ko usab ang tagsa-tagsa kanila og puting bato. Diin gisulat ang bag-ong ngalan nga dili mabasa ni bisan kinsa gawas sa makadawat niini. I will also give each of them, bawat isa sa atin, with a white stone on which is written a new name that no one knows except the one who receives it. Iano po tong puting bato, the message for every one of us. Bro? So that's all. So we have discussed sa tinago nga mana. And there will be a separate discussion on the wealth, the mystery of the wealth of nations, because there are 12 rules. There are 12 rules nga ang Filipino nation should honestly follow para yung mana, the wealth of nations, will be released with all humility. Parang walang selfishness. Because bakit hindi i-release? Hindi pa tayo preparado. Kapag i-release po ito, may selfishness pa sa ating puso. Magpatayan talaga. Kaya nga, cleansing muna. Cleansing muna. Ito. And now, we'll come to reason number 6. Bakit ba? May
Ano ba, bakit ba may wedding of the Lamb with this nation, the Philippines? Reason number 6. Revelation 11 verse 15. 1 Corinthians chapter 15 verse 24 to 28. Revelation chapter 2 verse 26 to 27. Ang reason talaga ay this nation will become the center for divine world government, God's kingdom on earth. Ito nga, kapag yung Philippines ay maging bride of the Lamb, maging asawa Panginoon Jesus, the second person of the most Holy Trinity. Anong mangyari? This nation will become the center for the divine world government, God's kingdom on earth. That's very secret. Is there a biblical proof? Revelation chapter 11 verse 15. Saint John proved that this world, after the trials, after the New World Order, Illuminati, Freemasonry, and all the most complicated syndicates and conspiracies involving all the religious aspects, politics, economics, media, society, educational institutions, legal systems, everything, clearing them all. Itong daigdig will become the earth of God's kingdom. Sa wakas, this earth is for God. Sa wakas, this earth is God's. Ito ang territory ng kingdom of God. This is the teritoryo po ito sa kingdom ng Panginoon. And St. Paul proved and gave us the guidance. Paano po ito? In 1 Corinthians chapter 15 verse 24 to 28, sinabi po na lahat ng mga government authorities, lahat ng mga religious, spiritual authorities, all rulers will bow down. Mangyari na mag-surrender ang lahat. And all Jesus will turn over the kingdom to His Father. Mangyari po ito. Papayag ka o hindi, prophecy is history written in advance. We have nothing to do than to follow what is written in advance. So kaya nga, with this nation na magwagi, the wife of the Lamb, so sacred, it's just like talaga. Di ba ang wife, ang inahan, manamkon, mangmabdos, just like ang pagmabdos gipanamkon kana mga tao for 1 millennium, 1,000 years. That's the territory talaga. Center ang Philippines of God's kingdom on earth. The United States of America from 1776 hanggang ngayon, year 2020, is 244 years talaga. Ito. Ang Russia sa communism is 69 years old. But with all humility, na maging asawa ang Pilipinas of the Lamb of Jesus, it's not 69 years. It is not 244 years. But it
spans to a minimum of 1,000 years. Grabe ang blessings ng Panginoon. Kaya nga sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9, ang hindi pinag-iisipan ng tao, ang huna-hunaa sa tao, those that anybody, the man failed, did not expect, will happen. And that's the price of love. Because God's immeasurable love, walang hanggang na pag-ibig. Grabe ang gugma sa Ginoo. Ibigay po niya kapag proven ang mga Pilipino na totoong totoo may pag-ibig sa Diyos. Kaya nga, obedient to God. Ang hindrance lang intellectual pride. Ang intellectual pride does not do what is supposed to be done. Ang intellectual pride makakommit ng sin of omission. Bakit? Hindi siya magawa anong dapat gawin. Bakit? Because of intellectual pride. Example, may common parishioner nagsuggest na ito ang dapat gawin sa parokya o sa simbahan. Dahil na-insulted talaga ang kura paruko. Bakit? Sino kayo mag-teach sa akin na ito ang gawin? Intellectual pride. The implementing authority is the parish priest. Hindi gawin ito dahil na-insulted siya. Because of that intellectual pride, hindi po gawin. Sin of omission talaga. Yan ang mangyari. And so, during this, ang mangyari na po ito, when this nation becomes the center for divine world government, God's kingdom on earth in its fullness. Sabi po sa Second Plenary Council of the Philippines, God's kingdom in its fullness. Ito talaga ang mangyari. And so, let's proceed to reason number 7. Ang reason number 7. Ito nga. Revelation 20 verses 1 to 10. Ito. Millennial Kingdom of God. Ano ba ang Millennial Kingdom of God, bro? Millennial, one decade is 10 years. 1 century is 100 years. 1 millennium is 1,000 years. Ano ba itong Revelation 20 verses 1 to 10? Millennial Kingdom of God. At ano ba ang relation with the marriage of the Lamb with the winning nation? Pwede ba may Millennial Kingdom? Walang center sa Millennial Kingdom? Pwede ba may Millennial Kingdom? 1 millennium, minimum of 1,000 years na kingdom, divine world government. Pwede ba magkaroon ito pero walang New Jerusalem? Ano po? Nag-ingon ang Diyos, matod pa sa pinadayag 20, puno hantod sa 10. Gingon diha nga magahari ang katawhan sa Dios sulod sa usa ka libo ka tuig. Magahari uban ni Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig. Nganong usa ka libo ka tuig man? Kay si Satanas uban sa iyang mga kaubang demonyo gapuson ihagbong didto sa lawom nga bungaw busa dili na makapinitret si Satanas sa mga tao kay gigapos giitsa man sa lawom nga bungaw. Busa ang Dios si Kristo mismo makiguban sa iyang katawhan nga gitawag nga iyang mga pinili nga mao ang iyang asawa maghari sud sa usa ka libo ka tuig. Apan wa kini magpasabot human sa usa ka libo ka tuig dili na maghari kun dili moabot na ang Ginoo o makiguban ang iyang katawhan hangtod sa wa nay katapusan. Okay. So,
take note, parang complete talagang comprehension po natin, no? Please rewind sa YouTube. Sunrise Good News 35, Sunrise Good News 36, Sunrise Good News 37. Pinag-demonstrate na ito May 7 names sa mga demons. Mayroong 7 na mga heads o mga princess sa mga demons. Naghari sa impyerno. Yung mga demons na ito, na 7 pangalan, ipapasok talaga ito sa puso po natin, every individual. Kaya nga ang puso natin ay maging hell. Pangalawa, pag mga puso ay possessed by these 7 forms of demons, ang mangyari, ang society maging hell. Finally, pagkamatay na, doon na to sa permanent hell forever. So kayo nga, this is a period of a battle talaga. We should be liberated from the possession of the demons. Ano ba ito? 7 Pride, named by Lucifer. Pangalawa, yung envy. May pangalan ito. Please review. Review talaga. Pangatlo is anger. Pang-apat, yung avarice o materialism, modernism, based on materialism, na makasin of omission talaga dahil parang attached na sa materialism. Attached na, mahimong buta na kita because of materialism, modernism. Pang-lima is, yung avarice, pang-lima is selfishness. Pang-anim, yung lust, kaulag, no? And then pang-7 is laziness or sloth. That's sin against time. So kapag hindi gawin ang dapat gawin, laziness, sin against time, devil, demon po ito against time. James chapter 4 verse 17. So ito talaga So kaya nga, during the Revelation 20 verse 1 to 10, itong 7 na demons will be jailed down because the people in the renewal detached, quarantine sila si Reverend Father Jonas Mijares nagbigay po sa atin ng siyam, binagdagdagan natin ng isa para maging 10. Mayroong 10 lockdown rules, quarantine rules. Papaano i-quarantine ang 7 demons? Ito i-discuss po natin the next time around. Mayroong 10 lockdown o quarantine rules. Itong ma-realize nung Revelation chapter 20 verse 1 to 10, every one of us i-quarantine ang 7 demons na dili makapasok sa bawat katawan ng tao. Lockdown, quarantine talaga. Reverend Father Jonas Mijares sa Santo Niño Basilica o sa Santo Niño Augustinian Priest in Cebu. So, i-share po natin ito. So, maliban na diyan, aside from that, yung 7 structural sins, ang Second Plenary Council of the Philippines, January to February 1991, they have defined na ang structural sins, ano ba ang mga wrong, mga systems talaga na pinag-practice hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. The spiritual, the moral, the political systems, economic systems, social systems, lahat na talaga. Pinag-discuss na natin ito. So, 7 structural sins. All these systems will be put to an end. Kaya nga, pag put to an end na, paano naman kilos ang devil? Wala na. Because the 7 demons, every one of us, lockdown, quarantine, hindi makapasok sa katawan. Yung mga systems, put down, end of those structural sins. Paano? Wala na. So kaya na ito ang bakit gipusasan si Satanas. Gilubong. And that will be a minimum of 1,000 years. Ito ang panahon ng millennial kingdom of God na Filipino
people to rise as the leaders with all humility talaga. Zero ang atin. Zero is humility. So that's the effect na marriage with the Filipino people, the Philippines with the Lamb of Jesus, the source of authority of this country direct from our Lord. And that's on the government of God. And so, reason number 8, bakit talaga? Yung may wedding naman ano ang reason number 8? Ito ang reason number 8. Isaiah 65, mahalaga ito Isaiah 65 verse 20 and Revelation chapter 21 verse 4, minimum of 100 years to life forever. Ganda. Totoo ba ito, bro? Isaiah, si Prophet Isaiah, nagsabi na in the new world to come, ang pangidaron sa tao, minimum kinagamyan, kinaubsan, usa kagatos katuig. Minimum sa age, sa taon, sa pangidaron sa tao, is 100 years. Kapag hindi tayo makaabot ng 100 years, if we could not reach the age of 100, we are treated as punished by God. Imagine. Minimum. Ngayon, pag mag-edad ka, how young are you, bro? Our eldest. 66. Edad ni tatay, 66, namatay si tatay. So, that 66, pag ma-apply na itong Isaiah 65:20, that's 6 months old and 6 days. Batang-bata. So, ang atong panagway, mabata ta. Restored talaga. Wala nang problems. Wala nang sickness. Mag-sickness pa pata mga kurikong, mga bune, mga diabetes, high blood, uban pang mga coronavirus, HIV, sa panibang mga sakit, mga sa ibang sakit. Bisag unsa si Giselle, tuwa sa Germany, nurse, I call him enumerate Giselle, no? So ito talaga. Wala na So kaya nga, a minimum of 100 years. Ngayon, we are governed in Genesis chapter 6 verse 3. Anong sabi sa Genesis chapter 6 verse 3? Maximum of 120 years. Maximum ang edad. That's old world. 120 years. Genesis chapter 6 verse 3. But now, ano ba ang official na panahon na ito? Kapag marriage with the Lamb sa kanyang chosen people. So, Filipino people, with all humility talaga. Maraming formula. Bakit ma-realize po ito? Maraming formula talaga. Total change ang mangyari. And, mamatay pa ba ang tao? Bakit life forever? Ano ba ang laman sa Revelation 21 verse 4? May kamatayan pa ba ang tao, bro? Wala na'y kasakitan, wala na'y kaguol, lunlun kalipay. Didto, wala na'y kamatayon. So bakit man? Dahil sa 1,000 years, hanggang babalik na ang pag-descend, no? Mubalik, mupuyo na gyud ang Ginoo. So niya nang puntuhan, mupuyo na gyud ang Ginoo, kasama na sa atin, hanggang nabuhay. Walang kamatayan. So ito nga ang mangyari. That's reason number 8. Are we interested? Huh? So we have, that's the point. And now, number 9. Reason number 9. Ano ba ang reason number 9? Ito sa Revelation chapter 21 verse 3. Anong sabi sa Revelation chapter 21 verse 3? And Revelation chapter 22 verse 4. The Lord will live with Christ. Tayo naman will live with Christ face to face forever. Face to face forever. So, kaya nga,
the marriage with the Lamb. Kapag ang Pilipinas na ito ay maging asawa na sa ating Panginoon, the Lamb, no? Sa nating karniro, He will be living with us forever, face to face. Laman nota, gakos, face to face. That's a reality. It is not an imagination. It is not an idealism. It is not a dream, but a reality. So ito, kapag maningkamot ta, maamigo na to si Governor Arthur Yap, makalamano lang ta ni Governor, mura tagibayaw sa langit. Imagine, big man, number 1 person in Bohol. Ipakamanuhon ta ni Bishop Alberto, oy, grabe nga itong bation. Obispo nakiglamano ka na to. How much more? Santo Papa, agbayan lang ka sa Santo Papa, mura di ka katuog o sa katuig. Papaano kaya? If the Lord, it's not only mo lamano once, forever, He will be residing in this country, the Philippines. May body naman, si Jesus. He will be living face to face. Revelation 21 verse 3, Revelation 22 verse 4. So kaya nga, ibig sabihin, the bride, mga sawa, marriage, meaning nga, ang effect po ito ay siya living with us. Kaya nga, siya ang source of all the graces. Talaga, this nation is the richest country. The Lord is the great provider. All the secrets in heaven ibigay po sa atin. Lahat ng mga sekreto. Because God promised, seek first the kingdom of God, and everything shall be added unto you. Now, nakita na natin ang 7 foundations of God's kingdom. Nandoon na rin ang kingdom centered in the Philippines. Kaya nga, everything shall be added unto you. Ibigay sa atin. Kaya nga, face to face, kasama natin ang ating Panginoon. So that's number 9. And number 10. Ano ba ang number 10? Ito ang reason. Number 10. Ezekiel chapter 43 verse 7. Hebrew chapter 1 verse 8. Revelation chapter 22 verse 3. Ano ba ito? Ano ba ang ibig sabihin sa Ezekiel chapter 43 verse 7? Hebrew 1 verse 8. Revelation 22 verse 3. Ano ba ang ibig sabihin yan? Na babalik talaga ang trono ng Panginoon. The origin of God's throne ang ginawa po niya, nilikha po niya ang una tang parent si Lolo Adam. Then Lula Eve. Ito talaga physical appearance of God here on earth in the Garden of Eden. Pag-violation, disobedience na ng tao, the throne of God ascended in heaven, 7 layers of heaven, with the 9 choirs of angels, 9 kinds of angels, 9 groups of angels. Isaiah 66 verse 1, ang trono na doon sa heaven. Pero when babalik ang Panginoon, even before He resides with the people, ito destined na talaga this earth na maging throne ng Panginoon, and there will be the center of God's throne, Jerusalem. And this nation, we are praying, preparing na maging bride ay ito ang maging center of God's throne. Nandoon na sa prophecy ni Prophet Ezekiel chapter 43 verse 7. Sa prophecy pa rin, sabi ni St. Paul sa Hebrew chapter 1 verse 8, at saka sa prophecy ni St. John the Evangelist, St. John the Apostle, Revelation chapter 22 verse 3, na ito talaga maging center of God's throne. Reason number 11 is
ito ang number 11 reason. Revelation 21 verse 6 and Revelation chapter 22 verse 13. Alpha and Omega. Ano bang ibig sabihin, bro, ng Alpha and Omega? Some wedding, no? Insofar as the marriage of this nation with the Lamb. Ano ba ang Alpha at ang Omega? Ang Alpha ug ang Omega, si Kristo namulong nga ako ang sinugdan. Ako ang katapusan. Ako ang Alpha ug ang Omega. Nagapasabot nga siya ang sa sinugdan siya na. Siya sad ang mikayab, siya sad ang mubalik. Asa man nato nahikit miingon ang Dios sa Exodo 3:14-15. Miingon, Ginoo kun mangutana ang mga Israelita, kinsay nagsugo nako, kinsa may nga nimo Ginoo? Miingon ang Ginoo, sultii sila nga ako, mao ako ang nagasugo kaninyo. Sawa pa ipaila ang anak, sa unang panahon ang amahan. Pag-abot ni Kristo, mingon si Kristo, nangutana ang mga tao. Kinsa ka man di ay? Mingon si Kristo, sukad pa sa sinugdan, gisultian ko na kamo nga ako, mao ako. The same answer sa God the Father and God the Son. Magamatay kamo sa inyong mga sala, kung dili kamo mutuo nga ako, mao ako. Meaning, Hebreo 13:8, ako, namingaw ito tog himaya samahan sa anak o sa Espiritu Santo, ang tubag maingon sa sinugdan, karon og sa gihapon og sa mga katuigan, usara. Muna ibut ipasabot Alpha Omega, sinugdan og katapusan. So the beginning and the end. The beginning naman sa creation of the world. The end of the old world. So kaya nga the end, old world, ano ang world? Ito nga ang this composed sa this earth, planet earth, at saka yung living, lahat na may buhay, tao, at saka mga animals, no? So ito may buhay, that's the world. And then, at saka yung lahat na nadoon po sa dito sa world, including the systems, etc. Ipagsabi, Omega, end of the world, the issue now, ito, ang end of the world. Ang mga tao ba'y mga matay? O ang old systems, mga matay, will be put to an end? Ano ang end of the old world? Question number 1. The people will die? Question number 2. Itong mga systems, the structural sense ang will die? Question number 3. Ito bang mga 7 demons na operations niya sa bawat puso sa atin will be locked down, quarantine, mga matay sila? Question number 4. Kapag hindi, this earth will be totally destroyed. Decision is ours. Sa atin po ang decision. In so far as, kaya if there is disadvantage talaga na mayroon tayong lockdown, quarantine, si Kagawad Go hindi naka-attend ng session sa loon, presence lang niya sa virtual presence lang, sa through the electronic system, no, sa internet, no. So, teleconference, ito lang talaga. Mayroong mga disadvantage. But the advantage talaga is the principle behind all the 7.8 people around the world are being touched by the principle of lockdown and quarantine. Face mask, social distancing para hindi makapasok yung coronavirus. This principle shall be adopted on how to lock down, quarantine, social distancing, face mask against the 7 demons. That the 7 demons are being
operating, internalizing in our individual body. So, atangin ninyo ang pag-discuss natin, ha? Formula from Father Jonas Mijares. Iluunanon Press from Napo. So, ito talaga. And then, if manalo tayo, good. That's Nineveh doctrine. Nineveh, hindi Sodoma. Pangalawa, ano ang photon and omega and ano ang omega natin? Ang structural sense? Kapag i-omega natin and ang structural sense, spiritual, moral, political systems, economic, social, physical, legal, lahat na. Pag i-put to an end, successful tayo. Triumphant church. Living sense. Pangatlo, people. Ang katauhan, 7.8 billion, buhay ba? Paano bro, di ba sa Revelation, sabi naman 1/4 mamatay o mayroon bang 1/3 mamatay? Kapag magwagi ang katauhan, sabi naman na may maraming mamatay, kaunti lang ang mabuhay. How could we, sabi naman nga, ang prophecy is history written in advance. In other words, totoo ba ito nga mamatay, maraming mamatay, gamay rin mabuhi? O there is a chance na kaunti lang ang mamatay, buhay ang lahat, if we can follow God's will and Mother Mary's guidance. Unahon na to og kuha ang sulti sa Ginoo pinaagi ni San Mateo. Si San Mateo nagsulti sa Mateo City 21. Sigpit kaayo ang dalan So paingon that's sa langit. pingot na agianan, no? Diutay ra gyud ang nakatultol. Diutay ra ang nakatultol. Lapad, luag ang dalan paingon sa imperno, daghan kaayong misubay. Ngano sa ginaingon ko na sa tibuok Asia, Pilipinas lamang ang bugtong Kristiyanos. Bisan pa bugtong Kristiyanos, wa magpasabot nga loyal sa Dios ang daghan. Yes, it's not automatic. Kung dili, kitawag lang og Christian country. Nakailalang sa Diyos. Christian. Nakailalang sa hunahuna, no? But to be tried in so far as action is Pero ang concerned. lugar ni ini sa mga Middle East, sa daghang mga lugar sa West, South, North, daghan diha nga Islam, daghan diha nga Buddha, daghan diha nga Hindu, daghan diha nga Judaism. So the question now, Wa ni Kristo. so the question now is, nag-ingon man sa balaang kasulatan nga gamay ra may mabuhi. Now, if granting that the people around the world nga i-lock down talaga yung 7 demons and then quarantine, so defeated na, structural sense talaga is transformed na this world, successful na living sense ang mga tao sa buong daigdig. Mamatay pa ba ang mga tao? Sanabi naman nga kaunti ra mabuhay. Ang Ginoo naglitok prangka, mingon siya, kung kamo nahigugma nako, sunda ninyo ang akong mga pulong. Pag hinigugmaay kamong tanan, gugma ba ni magpakita og gubat tibuok kalibutan? Gugma ba ni nga mag-ilog sa mga gagmay lang Okay. nga mga Granting that the Filipino nation will triumph. Granting that Russia will be consecrated and converted, and then granting na may follow ang China, granting nga all other non-Christian countries in Asia will be converted into the climax of Christianity, granting the peoples around the world with Cardinal Tagle, who is the prefect in the evangelization for the peoples of the world na magwagi ang triumph. Then, posible ba na is there any biblical text na magsabi na hindi lang kaunti ang mamatay, no? I mean, hindi kaunti ang mabuhay, kundi God intends na buhay ang lahat. niya ang niya ang sulti sa Ginoo. Kita nay mo analisar kung epektibo ba kini sa mga katawhan karon mo kalibutan. Niya ang sulti sa Ginoo.
mas makalusot pa ang kamilyo sa buho sa dagom, pero di jud makalusot bisag unsaon kay sa dato nga makasud sa langit. Kana analisahaw nato na perting lisura ang langit. Okay, but in 1 Timothy chapter 2 verse 4, according to St. Paul, the intent of the Lord is everybody shall be saved. So in other words, there is no hard. There is no hard na kapag magwagi tayo, tayong lahat ay will be saved. Body and soul nandoon pa rin sa 2 Timothy chapter 4 verse 8 na tayo ay the militant church. Isa ating pagka-militant church, magwagi tayo. According to Philippians chapter 3 verse 14, magwagi po tayo. Then Revelation chapter 3 verse 11, maging triumphant church, living saints. And therefore, I believed na Adunay dalawang aspect ito between the Sodoma doctrine or the Nineveh doctrine. Kapag ang mga tao ay hindi makinig, kapag ang mga tao ay hindi magpansin, the people of the world does not mind to the final call of the Lord and Mother Mary, ang mangyari ay Sodoma doctrine. This earth damage talaga. Yan, kasali na yung mga gira Third World War. Everything talaga ay mangyari. Kapag Nineveh doctrine, triumphant church, magwagi, repent all peoples around the world. Adunay nasod nga- Revelation chapter 3 verse 11, maging triumphant. That's the consistent to the original plan of the Lord in 1 Timothy 2 verse 4 na gusto niya lahat buhay. 2 Timothy chapter 4 verse 8, just multiply lang sa Christian Public Accounting CPA. 1 Timothy chapter 2 verse 4 times 2 equals 2 Timothy chapter 4 verse 8. Ito, always remember, 1 Timothy chapter 2 verse 4 times 2 equals 2 Timothy chapter 4 verse 8. Ito, everybody, because ang gusto ng Panginoon, hindi siya malipay, may tao mamatay. It's not His will nga mamatay ang tao. Gusto siya buhay tayo. So in other words, sa atin na ang pagpili. Mayroong prophecy na kaunti rang mabuhay, mayroon pa rin original plans sa Panginoon na tayong lahat ay buhay. So, the decision is ours. Bro. Okay. Sa sinugdan, gihimo sa Dios ang tao aron makaambit sa iyang kahimayaan. O gining katapusang mga kapanahunan, ang Dios nagpili og nasod o kanang nasura maoy iyang pakaslan. O ang nasod nga iyang pakaslan mao ang magdominar o magmando sa tanang nasod sa kalibutan. O kanang nasura kita nga Pilipino, kinahanglan nga kitang tanan namuyo sa Pilipinas, makabaton kita og tinuod jud nga kaluwasan or kinabuhi. Kay kita maoy pakaslan sa Ginoo. Kini mao ang atong kausa nga niaisip Pilipino. So, sabi naman sa PCP 2, let Philippines be the light to the nations. So, every message ni Cardinal Tagle, wherever siya invited as guest speaker, international conferences, sabi niya, light from the Philippines. So, realize talaga So, every Filipino is a light to the world. Yan ang misyon ng bawat Pilipino dahil ito talaga yung nation na maging asawa sa ating Panginoon. Kaya nga, the Alpha and the Omega, ito sa atin ang ending period. Kaya sungkulan, dawes, sungkulan, the ending, sungko na yun, no? Sungkulan, ending. Dawes, the ways, maraming paraan na ibigay sa Panginoon so that
at the end portion, the ending period, in the end times, ito talaga Omega. We can find means and the ways because God is the way. So, number 12, final reason, bakit na ang Pilipinas magpakasal sa atong manunubos, sa atong Diyos with the Lamb, the marriage with the Lamb. Isaiah chapter 65. Ito ang final. Isaiah chapter 65, verse 17 to 25. At saka sa Revelation chapter 21. The new world, new heaven, and new earth. Ito, new world, new heaven, and new earth. Ano ba ito? Ang new world. After the end of this old world, Omega, the end, the beginning and the end, Omega, after the end. Ano na ba? Ang mangyari is new world, bagong, new heaven, new earth. Iyan ang mangyari. And so, kaya nga, para maging totoo na ito, the final action ay the wedding of the Lamb with the New Jerusalem. So should Philippines be declared as the New Jerusalem, this country will reign for a minimum of 1,000 years. And this country, the Philippines, ang pangalan po ito ay hindi na Philippines, kundi New Jerusalem. Kaya nga, this country will be the richest country, whole world, and this country, center of all the countries of the whole world. Kaya nga, bawat Pilipino is a leader. And so, we will be discussing sa Sunrise 39, ano bang seremony sa wedding ng Panginoon? And then, sa coming po niya, we will be discussing, we'll be back sa Sunrise 39 para to discuss. Please invite your kapamilya, we'll be back sa ating pag-discuss sa Sunrise 39 na ano ang seremonyas o ano ba ang mangyari talaga sa pagbalik ng Panginoon at the clouds, the 3 days darkness. Ano ba ang mangyari, bro? So, sa ating mga kapuso o mga taga-sidlak, the sunrisers, magsisidlak sa buong mundo. Sumala sa 24:29 sa Mateo, magpakita ang Ginoo dito sa kalangitan. Mungit-ngit ang kalibutan. Takyupan sa kangit-ngit ang kalibutan. Manghilak ang tanang banay sa yuta. Apanwa nga makita ang Ginoo dito sa kahitasan, nga mutugpa na ang Ginoo dinhi sa yuta. Aron mga sawa nako sa akong pangasaw-unon. Niya nako, pero dili pa mga sawa kay muhimo pa man kita maugama pa man kita o gitawag og bangkong Jerusalem nga diin ang mamana mao'y makituban sa iyang pinili nga pangasaw-unon nga mao kini atong nasod Pilipinas. And so, around in the world, in 80 days, we'll be back sa Sunrise. Good news, number 39, sa pagpakita ng Panginoon at the clouds. Ito talaga, ano pa ang mga pangyayari at saka the 3 days darkness, the conclusion, the end of the old world. Ang Diyos manalangin kanatong tanan, in the name of the Father,
of the Son, and of the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be without end. Amen. Santos, Santos, Santos. Mabuhay! Praise the Lord!